Full stack lang. Siguro pre, next na pag-usapan natin siguro, yung how to become siguro a full stack developer. How to become? Okay. How to become. Huh. Yung mga siguro preparation siguro on becoming full stack developer. Kasi siguro dun sa how to become a full stack, siguro objective muna, no? Kung paano. Meron tayong mga resource na pwede nyo sundan. So, best example is roadmap.sh. Laging yun yung binibigay ko sa mga mini-mentor ko. Bakit? Kasi sobrang detail niya kung ano yung mga pag-aaralan. So, meron dong mga required, meron dong mga optional na, or recommended pala, recommended. Then, meron ding mga parang alternative. Like, for example, gusto mo mag-aral ng front-end or gusto mo mag-aral ng back-end, nandun lahat. So, yun yung pinaka-objective. So, siguro, punta naman tayo sa subjective part or sa opinion ko. Pag gusto niyo maging full stack developer, siguro one by one, one step at the time. You don't have to learn front end and back end at the same time. But it depends still. Depends dun sa skill set nyo or sa capability mo. Okay? So, it's just my opinion. But to make it easier para sa inyo, like what roadmap.sh is saying, so merong mga flow doon kung ano yung mga dapat yung pag-aralan para maging isang full stack. So yung iba, ang naging technique nila is una, syempre, aralin nila yung basic foundations talaga. So dapat meron ka talaga nun. And usually we learn it in college, yung mga basic foundations. Then, next step is meron ka ng basic foundation. So either pili ka muna, pwedeng back-end or front-end muna. Diba? Or pag meron ka ng idea, for example, nag-start ka sa MVC, that's both, di ba? So, pwede ka na rin mag-shift doon sa pupunta din sa mga SPA or doon sa mga REST API. So, it depends pa rin. But I would recommend na step by step. So, huwag niyong gawing jack of all trades kayo. So, bakit? Ganun yung recommendation. Bakit ganun? Kasi, even though that's front-end or back-end or whatever end that you are doing, di ba? The programming foundation is there. So, maiintindihan mo na kung paano mangyari. Pero, syempre, merong mga parts like, for example, syempre sa API, pag-create ng mga endpoints sa backend, pag-deploy. So, yun yung mga bago. But still, diba? Nandun na yung foundation mo in developing the application. So, mas madali mo nang matututunan yung isang bagay kapag meron ka nang natutunan ng isa. For example, sa isang framework, diba? Pag natutunan mo yun, madali ka na mag-shift. So, do it step by step. So, yun yung gagawin nyo. Kung kayo yung self-learning or gusto nyo talaga mag-aral. Kung sa mga mag-work naman na gusto maging full stack, I know sometimes we don't have control kung ano yung magiging work natin. Diba? Like, ako, for example, nung una kong work, diba? Java ako, but I was shifted from Java to Angular and Java. So, hindi ko talaga ma-control. So, nung una, full stack yun. Pangalawa, full stack ulit, pero nag-iba. Parang nag-shift ako sa Angular and Spring talaga, yung REST API, which is nagsisimula pa lang ng mga time na yun. So, yung iba naman, gusto nila maging full stack, pero yung nakuha nilang work yung starting, like for example, front-end lang, or back-end, or even hindi talaga related dun sa pag-code, no? Possible yun, no? So, yung ginagawa ng technique ng iba, self-learning talaga sila or kumukuha sila ng freelance. So, kasi dun sila natututo. So, might as well get a freelance. No? Or your own project. May portfolio kayo. May GitHub naman. So, gawa kayo ng sarili nyo. Yung iba gumagawa. Kunyari, may isang website. No? Kung makikita nyo yun, marami gumagawa nun. Example, Instagram. Gawin nyo yung API nun. Gawin nyo at gayahin nyo yung front-end. Pili kayo. Tututo kayo din. So, ganun yung pinaka-best. And even though you're not gaining money from it, you're gaining knowledge from it. At the same time, portfolio, di ba? Or kung ayaw niyo gumawa kayo ng sarili niyong website. Di ba? Wala man, how do you call this, yung mga projects niyo na nagawa na. Pero soon enough, magkakaroon din yan, di ba? So, dagdagan niyo. So, gawin niyo CMS. Gusto niyo pahirapan yung sarili niyo. Diba? Lalaki yun. Lalaki.
Lalaki at lalaki yan. Oh, so ano na yun? Dalawa na, parallel na. May work na kayong full-time, nakakapag-ano pa kayo. Nakaka-learn na kayo and nakakapag-freelance pa kayo. So yun yung mga suggestion ko lang. So, in my experience, actually ganun yung ginawa ko dati. So, work ako in my full-time, but outside my full-time, I'm also doing my own projects. Not necessarily freelance, I'm doing open source kasi. So, bakit ba ako natuto ng maraming framework? Nag-open source ako. So, makapag-contribute ako sa libraries ni Angular. So, pinag-aaralan ko talaga kung paano sila mag-code. And from the experts in GitHub, which is napakadaming experts doon, matututo talaga kayo. And you will gain a lot of techniques and strategies from them. So, yun yung isa sa mga ginagawa kong parang sideline. Nag-open source ako. It's not really a sideline kasi naman ako kumikita sa kanya. But ang nagiging ko sa kanya is yung learning. And yun, freelance din, gumagawa din ako. Nag-grow nung GitHub ko and nag-grow nung knowledge ko in full stack. So nagkaroon ako ng idea dun sa REST API, nagkaroon ako ng idea dun sa mga CI/CD, sa deployments, even sa E2E, nagkaroon din ako kasi dahil nung freelance ko, so paano ginagawa. And yun, from ano talaga, end-to-end talaga yung ginagawa namin. So na-experience ko and it's a startup Siyempre, startup, kulang sa resource talaga yan. So, kahit sabihin natin full front-end ka, pero gagawin mo to Kailangan mong gawin yan. Kailangan natin itawid yan. Kasi wala tayong DevOps. Kailangan ikaw gumawa ng mga jobs. Yun, ano ko yun? Na-experience ko yun sa startup na sinalihan ko. So, yun yung mga siguro insights ko or mapapayo ko if you want to start on full stack. Tama. So, siguro add ko lang yung sa sinabi ni Seiji. So, malaking factor din yung yung work talaga. Kasi hindi mo makakontrol kung ano yung ibibigay na trabaho sa'yo nung current company mo Ilang beses ko na na-experience yan. So, actually lalo sa mga sa abroad pag nag-abroad kayo. Usually sinusulit talaga tayong mga Pinoy kasi masisipag tayo. Kung ano pinapagawa sa atin. Okay. So, minsan ako dito sa Singapore kung ano pinagagawa sa akin. Parang nung unang project ko sa Singapore, pinagawa ko ng Lambda function hindi ako marunong yan. Sabi, paano ako gagawin yan? Tapos doon na papasok yun guys, yung courage nyo to do it. Kahit wala kang courage to do it, wala kang choice Gagawin mo yun kasi trabaho mo yun So, yun, isa siyang kumbaga, natural phenomenon siya sa buhay nating mga dev na nangyayari talaga yung mga ganun. Pati yung sa cloud actually. So, pag wala kang experience sa cloud, okay lang yun. Pag pumasok ka sa entry level, So, siguro kung may mga student dito, we do recommend na mag-aral kayo ng cloud kasi bibihira na yung company na hindi gumagamit ng cloud So, luckily guys, meron mga podcast like this na makukuha nyo yung insights ng mga experts sa mga experience nila like CJ and I. So kami, nagka-cloud din kami. So may mga experience kami dyan. So please do search about cloud, Azure, AWS, or GCP. Hindi nyo naman kailangan aralin lahat, pero okay yung may generic kayong idea kung ano yung cloud. From there, pwede na kayong mag-jump sa mga services. So, kung ano yung mga services na pwede nyong ino-offer ni cloud, So, mag-take kayo ng mga certification. Kung may budget kayo, kung wala, YouTube na lang. Marami naman tayong resources dyan. So, magandang investment kasi becoming a full stack developer, kailangan din talaga may idea ka sa cloud. And hindi lang sa cloud, pati yung mga DevOps side of things, data, kung saan nila nilalagay, API gateways, kung ano yung mga services ng cloud na ginagamit sa pag-build ng application, you should know. So, siguro yung question kung paano nyo malalaman, pwede kayong mag-search ng mga job description
sa LinkedIn or sa kahit na anong platform. So by doing that, magkakaroon kayo ng idea ano yung ginagawa ng isang full stack, no? So pwede nyong isa-isahin yung mga items doon kung ano yung skills required for becoming a full stack dev. And then assess nyo yung sarili nyo. So agree ako dun sa sinabi talaga ni CJ na kailangan talaga nagpuput tayo ng extra effort, no. So actually si CJ napaka-busy niyan pero nagko-contribute pa rin yan sa sobrang daming mga area sa community. Sa Stack Overflow, ganyan. Nagtutok din siya. So maraming practice guys na pwede nating gawin sa pag-aaral, ganyan. Pero ang first step talaga is siguro try nyo muna mag-front end para hindi kayo masyadong maligaw. And then isunod nyo yung back end. Then kung kaya nyong gumawa ng app na combine yung dalawa, ayan, feeling ko doon na magsa-start yun. Kapag napag-uusap nyo na yung front end, back end na you can start small naman. So wag mo na kayong mag-jump doon sa mga apps na or project na maraming team, no. Try nyo muna i-assess yung sarili nyo kung kaya nyong gumawa ng app na merong front end, back end, tas kung naka-cloud or dinedeploy nyo sa cloud. So by doing that siguro makakapag-start na kayo sa pagiging full stack. Ayun. I think yun lang pre dun sa tanong na how to become a full stack dev.